Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andito na naman tayo ngayon sa Fanar Islamic Center ng Alcor at tayo po ay dito tayo mag-iftar. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging para sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Katotohanan, sa Kanya lang tayo humihingi ng tulong at kapatawaran. Tayo ay magpakup sa Allah laban sa isinumpang Satanas sa kasamaan ng ating sarili at ng ating mga gawa. Ang sinumang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang ibang makapagliligaw sa Kanya. At ang sinumang ligaw ay walang ibang gabay kundi ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang huling sugo at propeta ng Allah. Naway ang habag at kapayapaan ng Allah ay mamasa kanyang huling propeta sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling mga araw. Ang kapayapaan at pagpapala at biyaya ng Allah ay mamasa inyo. Sa wikang banyaga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang kagalakan po na makasama ko ang aking mga kapatiran sa pananampalatayang Islam sa mga oras na ito na kung saan ako po ay makapagbahagi ng isang kwento na bago ko lang din siya inaral nang dahil lang sa request ng ating isang butihing brother na si Bro Renren. Kasi siya yung tagalista at ako ay nagpapasalamat din at ako ay hindi niya ako nakalimutan sa araw ng Ramadan. Binigyan din niya ako ng parte. At kahapon ko lang natapos itong kwento ni Abu Dar, kasi yung libro ko ay nasa salitang English, tapos gusto ko siyang ilipat sa Tagalog. Tapos sobrang haba niya at saka natansya ko sa mga lecture namin mula noong unang araw ay nasa mga lang kami, nasa hindi umabot ng mga 30 minutes, humigit kumulang. So kailangan nasa lang ako, hindi din ako umabot ng mga kahit 20. Tapos, iyon nga, tinuro na kasi ni Mystic sa akin na, Dr. Kamal, baka ikaw simulan na natin. Sabi ko, kakatapos ko lang. Inanuhan ni Brother Saud na, Dr. Kamal, tirahin mo na, kahit basahin mo lang. Pwede na yan. Tayo lang naman. Nagtataka ako, sobrang dami yun lang. Kaya nag-message ako, wag na kayong pumunta. Bukas na kayo kasi si Brother Saud na bukas. So yun na nga, gamit na ako ng revista, no? Kasi may edad na tayo. Ang naibigay sa akin na topic ay yung kay Abu Dar. Si Abu Dar, siya po ay anak ni Junad. Mama niya si Ram. Paano pabasa lang yung mait sa dulo? Ram. So, yung pangalang Abu Dar, mula sa aking pagbasa sa kanyang mga sa kanyang mga kwento. Hindi ko yung pangalan niya, hindi ko narinig sa labanan ng Uhud, ng Badar, ng Ghazwatul Khandaq. Hindi ko narinig yung pangalan niya. Parang tahimik lang yung tao na ito. Hindi siya nakasali. Hindi ko siya nakasali. So, ito po ang maikling buhay ni Abu Dar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sa lambak ng Wadan na nagdurugtong sa Makkah sa labas ng itong lugar niya, ito yung Makkah, ito yung Syria, diyan sila nakatira. Yan yung tribo ni
tribo ni Gifar, Banu Gafer. Ang mga Gifar ay naninirahan sa kaunting handog ng mga karaban ng mga Quraysh. So, yun lang, doon lang sila umaasa. Pero pag hindi sapat yung yung handog ng mga nagkaraban, inaano din nila yun. Tawag, parang hinuhold up, ganun. Inaano nila, parang ninanakaw din nila yung mga ng malamang nabubuhay din sila sa pamagitan ng pagsalakay sa mga karaban na ito kapag hindi sila mabigyan na sapat upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Si Junub ibn Junada, ito yung tunay na pangalan ni Abu Dar. Yung Abu Dar pala ay palayaw lang niya yun. Siya ay membro sa tribong ito, yung tribo na Gifar. Si Abu Dar, siya ang pang-4 o pang-5 taong nagbalik loob sa Islam. Kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa kanyang buhay bago siya nagbalik loob sa Islam. Ito po ay isinalaysay ni Abdullah ibn Omar radhiyallahu anhu na ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, walang sino man ang mas makatotohanan na ang langit ay naliliman at ang mga lupa ay nagdala kaysa kay Abu Dar. Ito ay inuulat ni Tirmidhi 38:1. Si Abu Dar, siya ay kilala siya sa kanyang katapangan at saka sa pagiging kalmado niya at yung malayong pananaw, maano siya mag-isip, gano'n. At gayon din sa kanyang pagkasuklab sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng kanyang mga tao. Tinanggihan niya ang mga walang kabuluhang paniniwala sa relihiyon at ang katiwalian sa relihiyon na kinasasangkutan ng mga Arabo. Habang siya ay nasa disyerto ng Wadan, nakarating kay Abu Dar radhiyallahu anhu ang balita na may isang bagong propeta na lumitaw sa Makkah. Talagang umaasa siya na ang kanyang pagpakita ay makatulong upang baguhin ang mga puso at isipan ng mga tao na ilayo sa kadiliman ng pamahiin nang hindi nag-aksaya ng oras. So, ngayon tinawag na niya yung kapatid niya. Siya ay may kapatid na nagngangalang Anis. Sinabihan niya ang kapatid niya, Anis, halika dito. Pumunta ka doon sa Makkah, ka ng impormasyon doon tungkol sa taong lumitaw doon na tinatawag nilang isa daw propeta o makinig ka kung anong yung mga sinasabi at bumalik ka dito. Yun ang So, si Anis pumunta sa Makkah, tapos inalam niya kung anong mga balita tungkol sa lalaking ito, kung siya ba talaga ay propeta o anong mga revelasyon ng kanyang mga dala. So, pumunta si Anis sa Makkah at nakipagkita sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Nakinig siya sa kanyang mga sasabihin at bumalik siya sa disyerto sa Wadan. Sinalubong siya ni Abu Dar radhiyallahu anhu at balisang nagtatanong tungkol sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibinalita ni Anis kay Abu Dar radhiyallahu anhu, nakakita ako ng isang lalaking nananawagan sa mga tao tungo sa marangal na katangian at walang patula sa kanyang sinasabi.
Ano ang sabi ng mga tao tungkol sa kanya? Ito ay ang tanong ni Abu Dar radhiyallahu an sa kanyang kapatid na si Anis. Sinasabi nila na siya ay isang salamangkero, manghuhula, at makata. Ito yung sagot ni Anis. So, hindi pa natugunan ang kuryosidad ni Abu Dar. Hindi pa ako tapos sa bagay na ito. Maaari mo bang alagaan ang aking pamilya habang ako mismo ang lalabas at susuriin ang propetang ito? Ito yung sabi ni Abu Dar. Tapos pumayag din naman ang kapatid niya, si Anis. Pero sabi ni Anis, ngunit mag-ingat ka sa taga Makkah, sabi ni Anis kay Abu Dar radhiyallahu an. So sa madaling sabi, umalis na si Abu Dar. Pagdating niya sa Makkah, agad nararamdaman niya ang matinding pangamba. Si Abu Dar radhiyallahu an ay nagpasya na siyang maging maingat. Kapansin-pansin ang galit ng mga Quraysh dahil sa pagtuligsa sa kanilang mga Diyos. Nabalitaan ni Abu Dar radhiyallahu an ang kakilakilabot na karahasan na kanilang ginawa sa mga tagasunod ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ito ay inaasahan niya. Kaya naman pinigilan niyang magtanong kahit kanino tungkol kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang hindi alam kung ang taong iyon ay tagasunod o kaaway. So pagsapit ng gabi, humiga siya sa sagradong Masjid al-Haram. So dito na sila nagkita ni Dumaan kasi si Ali bin Talib radhiyallahu an. Dumaan si Ali bin Talib radhiyallahu an sa kanya at nang mapagtanto niyang siya ay estranghero, hiniling niya sa kanya na pumunta sa kanyang bahay. So ginugol ni Abu Dar radhiyallahu an ang gabi kasama niya at kinaumagahan ay kinuha niya ang kanyang mga supot, tubig at ang kanyang supot na laman ng pagkain at bumalik siya sa moske. Wala siyang tinanong at walang tinanong sa kanya. Ginugol ni Abu Dar radhiyallahu an ang sumunod na araw nang hindi niya nakilala ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kinagabihan, pumunta siya muli sa moske upang matulog. Muling dumaan si Ali ibn Talib radhiyallahu an at nagsabi, hindi ba panahon na para malaman ng iyong tao ang kanyang bahay? Sumama si Abu Dar radhiyallahu an sa kanya at nanatili sa kanyang bahay sa ikalawang gabi. Muli, walang nagtanong sa isa't isa tungkol sa anumang bagay. Gayunpaman, sa ikatlong gabi, tinanong siya ni Ali bin Talib radhiyallahu an, hindi mo ba sasabihin sa akin kung bakit ka pumunta sa Makkah? Sabi ni Abu Dar, kung bibigyan mo ako ng pangako, nagagabayan mo ako sa aking hinahanap, sagot ni Abu Dar radhiyallahu an. Sumang-ayon si Ali at sinabi ni Abu Dar, punta ako sa Makkah mula sa isang malayong lugar upang makipagkita sa bagong propeta at makinig sa ilan sa kanyang mga sasabihin. Nagliwanag sa kaligayahan ng mukha ni Ali radhiyallahu anhu nang sabihin niya, sumpa man sa Allah, siya nga ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nagpatuloy siya sa pagkwento kay Abu Dar radhiyallahu an tungkol sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At sa kanyang pagturo, sa huli sinabi niya, pagkagising natin sa umaga, sundan mo ako saan man ako magpunta.
Kung may makita kang kinatatakutan ko para sa iyo, hihinto ako na parang magpapaagos ng tubig.